Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome muli sa aking channel, ang Kuya Nandingem. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 4 verses 29 to 32. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo'y yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng nakaririnig. At huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nung pinagninilayan ko ito, binalikan ko ang kalagayan ng komunidad. Kahit sa social media, marami ang nag-aaway dahil sa ang iba ay kulang sa mga taklesa at kulang sa kontrol ang dila, mapanglait at mapanghusga. Ang sabi nga, matatalim ang dila at nagkukos ng hinanakit at kaguluhan sa pamilya o mga kaibigan. At minsan napupunta na rin ito sa mga barangay at husgado. Nagkakaroon ng pag-aaway. Ang termino nga ay nakakasira ng puri. May mga principles ang spirituality ng taming the tongue. Paano mapaamo ang dila? Una, mahalaga yung self-control. Ang pag-regulate ng pananalita bago magsalita. Compassion, awa at habag sa iyong kausap, sa iyong ang pakiramdam ng iyong pagsasabihan. Sila ay meron ding damdamin. Katatlo, magkaroon tayo ng karunungan, wisdom, sa tamang pagsasalita sa tamang oras na nakatutulong sa iba. Kaapat, merong pagpapakumbaba. Avoid ang pagiging matalas at mapanghusgang dila. At ang ikalima, gratitude. Tingnan natin ang kalakasan, ang positive na makatulong sa kapwa. At ang mga spiritual benefits nito kapag ginagawa natin katulad ng pagbasa, napapalalim ang relasyon sa iba. Nagkakaroon ng inner peace o kapayapaan sa loob. At napapatingkad ang spiritual growth. At nagiging mabuting tao ang pagiging witnessing mo
ay nagiging daan upang makita ka na ang taong ito ay mabuti. At ang ikalima, ito ang daan ng holiness o kabanalan. Kaya napakahalaga ang pagpapaamo ng dila na isang virtue ng tao. At ito din ang sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Huwag gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo'y yaong ikabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng nakaririnig. So ito po muna ang aking ibabahagi at sana'y patuloy tayong magnilay at maging pamamaraan natin ay pagpapaamo ng dila. God bless po, si Kuya Nanding M.